Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. 3917 kasamahan to kanina sa drill, yung TP555. So ito naman mga kabay, ang model nito mga kabay ay burado na. Ayan. Pero ang model nito mga kabay G720. Ayan. So ito mga kabay gumagana pero malakas yung garalgal niya. Ayan. So pwedeng sira yung bearing nito, pwede ring pudpud yung gear. Ayan. So bubuksan natin mga kabay. Ayan. Buksan natin yung gear, unahin natin dito. Silipin lang natin. Yes, Ayan, so ito yung gear mga kabay. Ayan. So wala naman pong sira dito sa gear. Ayan. Hindi naman po siya pudpud. Tapos wala ring alog yung kanyang bearing. So hindi dyan ang problema. So dito tayo mga kabay. Ayan. Buksan natin dito sa kanyang carbon. At syempre tatanggalin natin yung carbon. Ayan. Para mahugot natin yung armature. Yan. Kabilaan yan mga kabay, dalawa. So may nagbukas na ito mga kabay, tabingi na yung spring. Hindi niya naayos, hindi niya na ibalik ng maayos. Ayan. Nakatabingi na, ayan, dapat ganyan diretso. Ayan, dapat ganyan diretso mga kabay. Sa kabila, tabingi din. Ayan. So ayos na. So, hugutin na natin yung armature. Ayan. Ayun, oh. So, yun po yung dahilan mga kabay. Ayan. Kaya po siya garalgal yung andar. So, yung bearing po ang problema. So titingnan natin kung wala naman tama yung armature. Ayun, ang dami. Ayun, tinamaan. Ang dami pong gas-gas yung kanyang winding. Siguro yung pinakabulitas nito, yung nadurog yung bearing, tumatama. Ayan. So yan, kaya sumasayad ito mga kabay dahil po dun sa bearing na nasira. Ayan. Kasi kung maluwag po yung field coil nito, dapat damay po yan hanggang dito. Ayan. So dito lang naman sa gilid, ibig sabihin dahil lang dito sa kanyang bearing na nasira. Ang problema mga kabay, yung kanyang armature, gumagana pa naman, pero may mga gas-gas. Ayan. So titingnan natin mga kabay, lagyan natin to ng bearing. Ang bearing pala nito mga kabay 607. Ayan, sa mga magtatanong kung anong size ng bearing nito, 607 dito sa likod, 608 naman sa harap. Ayan, so kakabitan ko lang ng bearing mga kabay. Tingnan natin kung maganda pa yung armature kahit may mga tama yung kanyang winding, hindi ko na siya papalitan, bearing lang. So hanap muna ako ng bearing. So ayan mga kabay, meron tayong nahanap na bearing. Ayan, tetestingin lang natin mga kabay. Yung bearing na kinabit ko hindi po ito bago. Gamit na po yan. Bali, iti-testing ko lang siya kung wala na bang, kung okay pa yung andar. Ayan. Kasi kung medyo masiklab na, idadamay natin yung armature mga kabay. Kung masiklab na yung andar. Pero pag hindi naman, hindi ko muna siya isasali. Ayan. So, ayan, babalik lang natin yung baffle. Tapos, suksok natin yung armature. Ayan. Tapos syempre lalagyan natin ng screw. Dalawa lang muna mga kabay ilagay natin. Ayan. Tapos yung kanyang gear. Ayan. So lagyan din natin ng screw na dalawa.
Ayan. Tapos syempre babalik natin yung carbon. Ayan. So gamit lang kayo ng pangsungkit mga kabay. Ayan, dahan-dahan lang. Tapos balik natin yung carbon. Ayan. Ganon din po sa kabila. Ayan, sungkitin nyo lang. Ayan. Tapos syempre titesting natin. Ayan. Sasaksak natin ngayon mga kabay. Kung maganda pa andar, hindi muna natin palitan yung kanyang armature. So okay pa siya mga kabay. Ayan. Bali ang pinakasira lang niya mga kabay yung kanyang bearing na 607. So yan lang po yung i-estimate natin dito. Pero hindi ko muna siya gagawin mga kabay. Kasi antayin ko muna yung approve ng customer kung papagawa niya. So babalik ko lang to mga kabay. Ayan. Babaklasin ko siya ulit dahil kakalasin ko yung bearing na kinabit. At syempre ibabalik natin yung luma. So bearing lang po ang sira mga kabay. Yan lang po, kaya siya garalgal. So kahit na may tama yung kanyang housing, yung pinaka winding ng armature, ito lang po talaga ang sira niya. Bearing lang. Ayan. So kung i-approve ito ng customer, papalitan ko yung bearing na yun. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunod at palikeran na rin po. Bye bye.